Isa sa mga rookie na gumagawa ng ingay ngayon sa bagong conference ng PBA ay si Felix Lemeti, ang rookie ng Rain or Shine Elasto Painters. Noong draft night, maraming nagulat na pinik siya ng Rain or Shine ng ganung kataas pagkatapos ni Kaylan Chongson. Nobody really knew who Felix Lemeti was nung panahon na yon. Even ako, hindi ko siya kilala. Pero ngayon, nagpapakilala na siya sa buong Pilipinas at sa buong PBA world. And now, pag-usapan ngayon natin si Felix Lemeti dahil nung preseason pa lang sa Kadayawan marami na nagre-request, marami nang interesado. So after 2 games, especially right after nung game kontra sa Ginebra kung saan siya yung isa sa mga naging malaking factors for Rain or Shine to win that game, especially late in the 4th quarter. So pag-usapan na natin si Felix Lemeti. So sa conference na to, so far he played 2 games pa lang with Rain or Shine. So small sample size, pero ito naman yung first impressions natin. So again, okay lang yan kasi first impressions naman to. So far, through 2 games, nag-average siya ng roughly 18.5 minutes per game kung saan nakascore siya ng 12 points per game, 2.5 rebounds, and 2.5 assists per game. In terms of field goal percentage, total field goals made niya 7 out of 12, so that's 58.3%. In terms of 3-point shooting naman, he's 5 out of 10 total, so that's 50% shooting from the 3-point area. In terms of 4-pointers, wala pang attempt. Meron isa pero na-foul siya, so hindi counted as a field goal attempt yun. So, ang pinakaunang napansin ko kay Felix Lemeti, hindi yung numbers hindi yung kung gaano talaga siyang shine or nagpe-perform sa loob ng court. Ang pinakaunang napansin ko sa kanya, gaano siyang kabilis mag-decide at gaano siyang ka-capable gumawa ng play. Kasi ako naniniwala ako, lahat naman ng player sa PBA, lahat yan may certain level of skill. Na lahat meron sila nun, merong standard level of skill sa PBA. Pero what separates a good player from an average player, yung IQ, tsaka ganong kabilis mag-decide, especially under pressure. So si Felix Lemeti, through 2 games, pinakaunang napansin ko sa kanya ay yung ability niya to make quick reads and quick decisions. And most importantly, yung tamang read. So kung makikita natin sa play na to, Ginebra, triangle offense, center opposite na naging empty side 2-man game for Brownlee and Japet Aguilar. So ang tao rito ni Lemeti, si RJ Abarrientos na pupunta sa corner to occupy the tag. Kasi pag nag-set ka ng ganyan, of course, wala kang low man to stop Japet Aguilar pagka-dive niya rito sa basket. So ang ginagawa ng teams, especially like Ginebra, naglalagay sila ng action dito sa weak side kung saan pag-screen dito si Scottie Thompson, magdo-double screen, naangat dito si Holt, or magko-corner field dito si RJ Abarrientos. Kumbaga may nangyayari dyan para yung attention ng depensa mapunta doon and hindi ron sa dive ni Aguilar at sa drive ni Brownlee papunta sa gitna. So na-recognize si Felix Lemeti na okay, walang low man, walang sasalo dun sa pick and roll. So nag-abang siya dito ngayon sa ilalim, sa huling linya ng depensa ng Rain or Shine, and na-overshoot ni Brownlee yung pasa to Aguilar na steal ni Felix Lemeti, and now fast break opportunity para ngayon sa Rain or Shine. Felix Lemeti immediately nakataas ang tingin sa court, nakatingin sa kakampi, nakatingin sa sitwasyon, nakita niya si Jonard Clarito streaking to the basket, he throws a bullet pass to a running Jonard Clarito. Fast break, 2 points. Okay? Ganong kabilis lang mag-decide, ganong kabilis lang gumawa ng read si Felix Lemeti. Pagka-steal niya ng bola, okay, 1 dribble, 2 dribble, tingin kagad siya sa court, 3rd dribble, 4th dribble, pasa, bullet pass, Jonard Clarito. And importanteng tignan din dito yung pace ng pasa. Okay? Walang area yung bola, so dire-diretso nasa momentum papunta sa pocket ni Jonard Clarito. And again dito, rebound by Felix Lemeti. Okay, tingin sa court, nakita niya meron siya forward pass to Adrian Nocum. Okay, binalik sa kanya, wala pang 0.5 seconds, pinasa niya na kaagad. Iniswing niya to an open Leonard Santillan for 3. And again, quick decisions dito. Fast break. Siya naman may bola against Justin Brownlee. Meron kang player sa corner. May streaking ka na Aaron Fuller to the basket. So, anong ginawa ni Felix Lemeti? Tinignan niya yung sitwasyon. Okay, mukhang wala akong pasa this time. Okay, let me attack Justin Brownlee. Used my body to ward off the defender. Then, nakashoot siya, layup, tough layup, pero na-set up niya ng tama dahil ginamit niya yung katawan niya, na-recognize niya na mayroong size advantage si Brownlee, so he better use his body to ward off the defender. Legally. Dito naman, half court. Again, Felix Lemeti. Okay. Passes to Aaron Fuller, binalik sa kanya, pick and roll. Isaac Go, naka-drop. Aaron Fuller, we can expect na magda-dive dito sa the basket, so meron kang Kaylan Chongson na pwede mag-lift sa shooter kapag nag-tag si Brownlee. Pero, na-recognize ni Felix Lemeti na si Isaac Go nasa lampas ng free throw line.
which is higher than usual. So ngayon, dahil mayroon siyang speed advantage kontra Isaac Go, okay, gagamit siya ng hesitation dribble. Ayun, hesitation dribble. After niya dumaan sa screen, okay, quick hesi, whoop, attack Isaac Go with the left hand. So yung split second lang na yun na na-freeze si Isaac Go dahil sa hesitation, ayun, enough na yun for him to gain an advantage and pumunta sa left hand niya. Dito naman, again, okay, Lemeti, change directions. Okay, inatake niya ngayon. Nakita niya si Japet Aguilar nag-commit and walang tao na nag-cover kay Aaron Fuller, which is si Ron J. Abarrientos, ang tao ni Lemeti. Hindi kinover si Aaron Fuller or even yung passing lane. So again, quick read, quick decision. Nakita ni Lemeti, open si Fuller, binigay. They drew the foul. Again, dito naman, okay, again, two-man game. Fuller, Lemeti, give. Nakita ni Lemeti na si DJ Mitchell in overplay. Yung energy ng katawan ni Mitchell papunta sa baseline. So, na-recognize si Lemeti pagkasalo, nakita niya, in overplay. Tira ko ngayon, foul counted, 3 points. Ganong kabilis na desisyon, ganong kabilis na reads. Yun yung nagsaseparate sa average player sa good player kagaya ni Felix Lemeti. Ganon siyang kabilis gumawa ng desisyon. Parang hindi rookie. Kala mo veterano. Makikita naman natin dito ngayon, off the ball ngayon. Okay? They look for Kaylan Chongson sa mismatch against Scottie Thompson. Walang nangyari. So, doon drive ni Jonard Clarito ngayon yung gap against two Ginebra defenders. So, ngayon, ang tao ni Lemeti si Brownlee. So, ang gagawin rito ni Lemeti, makikita niya si Brownlee na mag-help sa dumadrive na Clarito. So, anong ginawa ni Lemeti? Nag-relocate ngayon siya. Para pagka-pass sa kanya, si Justin Brownlee, mas malayo yung recovery time. Makikita nyo doon. Ang tawag doon, relocation tree. Ginagawa yan against zone defenses or even yung regular na man-to-man defense, lalo na kapag nakatalikod yung tao. So ngayon, longer closeout, wide open, Felix Lemeti for 3. And again, dito, gagawin niya yung same na relocation tree. 45 cut, dribble handoff with Bo Belga. Okay, so ngayon, defender went over. Okay, walang nangyari. So napunta ngayon kay Kaylan Chongson. Same scenario, si Kweku Teyi, yung tao ni Felix Lemeti. Magdadrive si Kaylan Chongson sa gap ng defense sa gitna. That forces Kweku Teyi to help. Anong gagawin ni Felix Lemeti? Magre-relocate ulit siya palayo sa original niyang posisyon. So pagkapasa sa kanya, okay, ang layo ng recovery time ng defense para makapag-close out sa 3 points niya. So again, yung mga ganong klaseng reads, ganong klaseng IQ plays, ganong kabilis na desisyon on the court, even as a rookie, yung composure and yung poise and ability to execute and make the right decisions sa loob ng court is what separates Felix Lemeti from the other rookies na nasa draft class na to. And I think kung maging consistent siya with his shot and with his ability to make the right play, I think isa siya sa mga pinaka magiging importanteng pyesa para sa Rain or Shine kung gusto talaga nilang magkaroon ng competitive conference ngayong Governors Cup.